Doon sa kabilang buhay sa araw ng paghukom, wala nang magsasalita ni sino man kahit pa siya'y hari, maliban lamang ang nag-iisang hari, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So siya na yung tunay at nag-iisang hari. Sabi doon, Malik Yawmiddin, Malik al-Yawmiddin, ibig sabihin hari ng araw ng paghukom. Wala nang kwenta yung mga hari dito, ha? Balewala yun, bulok na sila, namatay na. Hindi nila napagtanggol yung kanilang sarili. So ibig sabihin temporary lamang yung kanilang mga paghahari, ha? Sila ay susceptible sa mga kamalian, susceptible sa mga kasalanan at mga ibang mga paglalabag sa batas ng tunay na hari, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hari ng araw ng paghuhukom. Malik Yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ang ibig sabihin po nun, O Allah, ikaw lamang ang aming sinasamba. Ikaw lamang ang aming sinasamba at ikaw lamang ang aming hinihingian ng tulong. Ayan, yan po ay malinaw na yung tauhid ng isang Muslim, ng isang sumasampalataya, kailangan malinaw sa kanyang paglalarawan na wala siyang dapat ibang sambahin. Ibig sabihin, hindi niya dapat tambalan ng Allah. Maging ano man yan, maging tao man, maging kayamanan or kapangyarihan or ano man na material na bagay na kung saan nagiging palamuti sa kanyang paningin dito sa mundo na ito, or kayamanan na kung saan magbibigay sa kanya, mag-aangat sa kanya sa tuktok ng sinatawag niyang tagumpay. So wala pa rin po yun, ha? Pagka yun ang mga kayamanan na yun, mga tao kung sino man kanyang tinitingala, ha? Dapat hindi niya, dapat kailangan niya makilala kung sino yung tunay na tagapaglikha at kung sino yung mga na hindi dapat niyang sambahin upang hindi siya makapagbigay ng tambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinasabi, ikaw lamang ang aming hinihingian ng tulong. Of course, nakikita natin bilang mga tao ngayon, dahil tayo namumuhay bilang mga ordinaryong tao, humihingi tayo ng tulong sa ating magulang, sa ating kapitbahay, sa ating ganito. Pero ultimately, yun lang ay mga dahilan or indirect binibigay ng Allah upang matamo natin yung tulong na yun, pero ultimately ang tulong ay nanggagaling sa Allah subhanahu wa ta'ala, nanggagaling sa dakilang tagapaglikha. Sino ba ang nagbibigay ng dahilan para yung tao tumulong sa atin, nakakuha siya ng bagay, material para itulong sa atin? Sino nagbigay ng mga ideya o kaya mga kaisipan, kaalaman ng mga tao na nakatulong sa atin upang tayo ay matulungan? Of course, saan yan nakuha? Mula sa dakilan. So ultimately, ang tulong ay sa Allah subhanahu wa ta'ala pa rin. Ha? Ginawa lang po ito mga sabab tinatawag or mga kadahilanan upang dumating yung tulong na yun sa atin. Ha? Ha? So, hindi nangangahulugan, halimbawa sa pagsamba, hindi nangangahulugan na yung sinamba mo ang bato at tumihingi ka sa kanya, kakadagad nakita mo binigay yung giningi mo so naniwala ka dun sa bato, ha? Hindi po yung bato ang nagbigay wala siyang kakayahan, ni gumalaw hindi niya kaya ni magsalita ni alisin ang kanyang problema sa kanyang sarili, hindi niya magawa dahil wala nga siyang buhay tapos sasambahin, ha? So ultimately yung nagbigay na yun ay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakita lamang bilang dahilan para ma-realize ng tao na humingi ng tulong doon, na para ma-realize niya bakit kaya, para mapag-compare niya at magamit naman ang kanyang sentidong komun. Bakit nakuha ko yung aking hinihingi? Hindi naman, wala namang kakayahan magbigay yan. Saan kaya ito So meron pa rin isang external power na kung saan nanggagaling yung bigay or yung hiningi mo na yun na natupad or binigay. So yun yung ang dakilang tagapaglikha. Siya lang po ang nagkontrol at magharang sa anumang bagay. Siya ang may kakayanan. Kahit hindi ba natin napapansin, kahit na ang isang bagay o ang isang pagkakataon, ang isang kung anong gusto natin makuha o meron or mangyari, pero minsan hindi nangyayari. Bakit? Kasi may nagkokontrol. At gustong-gusto rin natin huwag mangyari yun. Katulad halimbawa, magkakasakit tayo, yung sakit. Ay, sino bang may gusto ng sakit? Pero dumarating sa buhay ng tao na magkasakit siya.
kahit aayawan natin yan, kahit pa tayo uminom ng kung anong mga gamot, anong mga vitamina, or kahit pa magsuot ng damit na bakal upang hindi ma-penetrate ng mga viruses o ano man, ay kung yan ay gusto ng Allah, magkakasakit ka. Pero andun pa rin po sa atin yung option upang maggamit natin ang ating intelihente, ang ating pag-iisip bilang tao na bubuhay normal at nag-iisip na normal, ay dapat i-accept natin yung mga bagay-bagay na kung saan parang itong dahilan na para mabawasan natin ang ganon, maging ganyan, o mapahamak tayo sa ganito. Meron mga bagay na kung saan sinabi, wag mong gawin yan, so dapat nating sundin yun, ha? So pero yung ultimate, nga, kung gustong-gusto mo na at ayaw pa rin, ang ultimate nun, alam natin, galing sa Allah. Ang gustong-gusto mo na ayawan mo talaga pero nangyayari, or kaya gustong-gusto mo makuha na pero hindi mo makuha, yun yung sinasabi natin, talagang pinapakita ng Allah ang kanyang kapangyarihan na nasa kanya ang kontrol ng lahat. Malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ito po yung kauli-ulihang verse na sinabi natin sa Fatiha.